So may tatalakayin tayo no, na kapag ang isang ola nang haharas, tapos wala ka namang utang sa kanila, ano ba yung dapat mong gawin at dapat mong tandaan kung sakasakaling mangyari sa iyo yung senaryong ganito. Pero bago ang lahat, no, bago natin simulan yung ating video, maglalambing na ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga updated videos natin dito sa ating channel. At disclaimer, hindi po ako ola promoter, hindi po ako nanghihikayat ng mga utang kayo sa mga ola. Sinusubukan ko lang po siya. Nire-review ko, sinisilip ko kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience sa kung ano yung kanilang operations o sistema ng kanilang pagpapautang. Okay? Yun lang po. Paalala lang po, hindi ako nanghihikayat. Okay? Then, ito po kasi yung tanong, paano po pag nanghaharas sila na hindi ka naman nag-utang sa kanila? Okay. I feel you. Meron ako naranasan ganyan, no, na way back 2023 ba? If I remember it correctly, 2023 or 2024. Bali, last month ng 2023 yata, sa December, nagsimula siya mangharas ng pumasok ng January. Dire-diretso, nagpo-post pa siya sa akin. Pinapost niya ako. Nagko-comment siya sa aking Facebook page at ang masaklap nun, yung time na yun, nagko-comment siya, nagra-react siya yung araw ng aking kasal. Naranasan ko yun, no? Yung Ola agent na yun ay sabi niya ay may utang daw ako sa kanilang Ola na binanggit niya is pera mo. I don't think na talagang agent siya ng pera mo. Kasi wala naman akong utang dito kay pera mo. Okay, ulitin ko, never ako nag-apply dyan kay pera mo. At hindi ko pa siya sinusubukan. Kahit nga mag-review, hindi ko pa siya sinusubukan, mga kadyani, no? Kasi time by time may mga ina-update ako ngayon by mga updated mga reviews ng mga bagong online loan apps. Pero kung si pera mo, never ko siyang sinubukan talaga, as in. So, by that time, nagko-comment siya na hindi maganda. Nag-angry react siya lagi sa mga post ko. Then, nagulat ako, merong spam message. Nung tinignan ko yung kanyang mensahe is, bayaran ko raw yung utang ko sa kanila. Na which is, sabi ko, anong ola? Ang nabanggit nga niya yung pera mo, okay? And then sabi ko, kung talaga po may utang ako sa inyo, maaari ba akong humingi ng statement of account, yung kopya na galing sa system nyo, na talagang ako may hiniram na utang sa inyo, kung magkano man yan, kung magkano yung interest, magkano yung penalties, at tinambuan na ba akong overdue dyan. Wala siyang ma-forward sa akin na lagi lang sinasagot ng agent na ito do sa aking nasa messenger ko pa rin naman, sa spam message ko lang siya. Kaya hindi ko lang muna siya na screenshot dahil gawin ko na ng video yon. Kaya sinishare ko lang sa inyo kung ano yung dapat nyo gawin, no? So yun nga, nagkabalitaktakan kami. Pero in my formal speaking, hindi ako yun ng babalasubas. Kumbaga, maayos pa rin yung pakikipag-usap ko sa kanya kahit isasabi niya, bayaran mo, tigas ng mukha mo. Dami niyang binabanggit ng mga foul words na kung maaari talaga, kung medyo mainit ang ulo mo, talagang mababadrip ka, nakausap yung all agent, di ba? Kahit sabihin ko nga na, bago ko bayaran niya, patunayan mo muna na may utang ako by using the statement of account na kung ano talaga yung Ola na yan, na binabanggit niya. Then, binipilit niya, talagang as in, everyday, magugulat, ang dami ng message, no, talagang, lumipas din. Ang ginawa ko, nung masama nun, by that time ng araw ng kasal ko, pinost ako, no, pinost niya yung araw ng kasal ko, after a week yata, or something na, basta lumipas yung mga ilang linggo. Then, February by that time, nung year na sumunod, noong 2024, noong February, nag-file ako ng complaint sa PNP Anti-Cybercrime. Hindi pa masyadong ano yung PAOK noon, no? Hindi pa masyadong pansinin ng PAOK. So, lagi kami sa PNP. Doon nagpunta ako sa PNP, then pinigay ko naman yung mga ebidensya ng kanilang mga harassments, yung mga foul words, yung mga threats, yung mga kung ano-ano, ay papadalhan ako ng, ayun nga, kabaong, ataol, kung ano-ano man, at idadamay daw yung aking mga mahal sa buhay. Ang daming sinabi. And then, okay naman yung police na investigador nung pinagpuntahan ko, na pinaglapitan ko. Sabi naman niya, gagawa namin ng paraan ng police, basta makapag-coordinate din ako doon sa agent. Kasi nung time na yung binlock ko, dahil nga, nakakairita, kada message nun may mura.
Aga-aga may may mga threats sa akin, mga ganun ba? Siyempre may inis ka, di ba? Kasi yung tao, nagigising mo pa lang, may message sa'yo sa messenger na, ayun, nag-aalamusal ka ng mga bad words, foul words, or something na nakaka-irritate talaga sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Di, ayun nga, in-unblock sa akin para ang plano sana namin ng investigador. Ito, sinishare ko lang kung ano yung pwede nyo gawin, ha? Ako, lumapit ako sa PNP by that time. Pagka kayo hinaharas ng mga ola na wala namang kayo utang pero ginugulo kayo. Then by that time, kapag paplanuhan na namin ng investigador na sumagot naman siya nung una. Sabi ko, wag naman kayo ganyan. Sige, babayaran ko kayo, pero babayaran ko kayo dito sa mga getong account, sa mga sa mga Cebuana or something, mga phone siya, yan yung Palawan, mga ganon, mga mautak. Guro nakatunog na ganon, na may pinaplano ako, hindi na nag-reply. Tumigil din. Yung sinasabi sa inyo mga kadyan na kung sakasakali may mga nagaganyan sa inyo, nanggugulo. Lalo makiutang, hanapan nyo ng statement of account ng inyong utang sinasabi nila. Ngayon, pag wala silang maipakita, then consider it as a harassment. Then punta ka sa PNP. At kung may pagkakataon, meron naman yata ngayon yung SEC na medyo, wala lang, kung gumagana yung mga number na ibinigay nila doon sa kanilang Facebook page na pagre-report doon, mga pagko-complain dito sa mga online lending apps na hindi rehistrado at umaabuso doon sa mga kliyente nila, subukan nyo. Kasi si SEC may hawak dyan sa mga OLA na yan. Lalo na kung yung OLA na yan is sinasabing registered yun. Tulad na yung pera mo, SEC registered dyan at kasama rin sa recorded online loan platform ng SEC doon sa list nila. No? So, anong nangyari nun? Tumigil siya. No? After, siguro mga 1 week din, na nagkaroon ng konting conversation after ko mag-file ng complaint. Kasi nga, binigay sa akin ng pulisyo kanyang number para kung sakasakaling umayon yung pagkakataon na tinanggap niya yung aming pain na papadala namin sa Palawan or sa mga ibang remittance center, di ba? Doon namin naabangan. Yun ang plano sana. Pero mautak pa rin, masyado talagang tuso at masyado talagang, tawag doon, sobrang scammer na hindi mo siya pwede talaga ma-scam din ng galawan niya. So, yun nga, yan ang pwede niyong gawin. Pero kung ako, mga kadyan yun, ako kasi sanay na ako sa harassments sanay na ako sa pagpo-post, sanay na ako sa kung ginagawa ng mga ola, isinasantabi ko nila, deadma. Pero kung sa tingin niyo hindi niyo kaya yung ganyan, it's better to consult a person na makakatulong talaga sa inyo as in yung taong malalapitan niyo at makakausap niyo. As in, yung pinakamalapit na tao na lalabasan niyo na sama ng loob o ng mga problema nyo. Kung ganyan may may mga harassments na ginagawa sa inyo, patulong kayo diyan o lapit kayo sa mga public attorney's office, yung mga ahensya ng gobyerno na PNP, yan ang madalas ko noon, das ngayon yung PAOK, and then sa NPC kapag tinatawagan nila yung mga contacts nyo na hindi naman nyo binibigay o ninakaw nila yung kanilang informasyon, yung informasyon ninyo doon sa cellphone nyo. So, yun lang gagawin nyo, ha? Tandaan nyo, kapag may nangaharap na hindi mo kayo nagkautang, akin, ang advice ko, deadma. Hanapan nyo yung statement of account. Pag wala maipakita, o di manahimik siya. File nyo sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime o NBI Anti-Cybercrime. Yung mga ganyang klase ng harassments. At ipo-forward naman yan sa SEC once na magkaroon talaga na malinaw na conclusion doon sa investigasyon. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.